Acts chapter 13 verse 36. Ating basahin mga kapatid. Ready? Ito ang sabi ng salita ng Diyos for David after he had served his own generation. Ang ganda po niyan, ha? Si David ay pinagsilbihan, pinaglingkuran ang kanyang sariling henerasyon. By the will of God, fell on a sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay nais ko pong ipaliwanag sa atin na ang ating generation ay espesyal, mga kapatid, at tayo'y nabuhay sa panahong ito, hindi ho sa panahong nakaraan at hindi rin po sa panahong darating. Tayo po ay sinilang at tayo po ay binigyan ng pribilehiyo ng Diyos na makapag-serve sa Kanya sa generation na ito. Kaya nawa po ma-challenge tayo na ang ating buhay ay tunay po na maging kagamit-gamit kagaya po ng mga lingkod ng ating Panginoon. Okay, so nakita natin ang Old Testament character na si David at sinabi ng Bible na he served his own generation. Okay, bago tayo dumako dun sa pinaka-introduction po natin, buksan pa rin natin ang ating mga Bible dito po sa Genesis chapter 7 verse 1. Okay? Genesis chapter 7 verse 1. Tingnan nga po natin mga kapatid sa Genesis chapter 7 verse 1. Anong sabi ng Word of God? Okay? Genesis chapter 7 verse 1. The Bible says, "And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. For thee have I seen righteous before me in this generation." So, si Noah naman ay naging righteous din po sa kanyang generation. So, mga kapatid, kumusta kaya ang ating kalalagayan sa henerasyon na ito? Kasama po tayo sa generation na ito, mga kapatid. Ano po ang ating nagawa? At ano yung ating nagagawa at gagawin pa? Okay? Tayo po ba'y mayroong iiwanan sa generation na susunod? Mga kapatid, every believer is placed in a specific time and generation but by God's design. You were not born in the days of Moses or Paul. You were born for now. Amen, mga kapatid. In this generation, God is not asking us to redo the past, but to rise up and serve today. Amen. As David served his generation, and as Noah obeyed God in his time, so we must respond faithfully in ours. We live in the dispensation of grace, a time when God is calling men not under the law, but through faith, amen, in Christ alone. Mga kapatid, tayo po ay special. Dahil ang dispensation of grace, ang panahong ito, mga kapatid, ay napaka-espesyal sapagkat nasa panahon tayo na kung saan ang ginagamit ng Panginoon to accomplish His purpose on this earth is the body of Christ. And if you are saved, you are part of the body of Christ, mga kapatid, at lagi kong sinasabi, hindi na tayo mawawala doon sa katawan ni Kristo. We are part of the great house, the family of God, wherever you are, mga kapatid. Ikaw man ay may local church o walang local church, ikaw ay part ng body of Christ. Pero, alam niyo po ba mga kapatid, kalooban ng Panginoon na meron po tayong church talaga. Dahil ang local church, ito po ang embodiment. Ito po ang tangible, ito po ang visible body of Christ. At pag sinabi natin body of Christ, collective believers gathering in one place, mga kapatid, fulfilling the purpose of God to the church in this generation. Kaya kung wala po tayong local church, mga kapatid, let's pray for one. Okay? Kaya lang, sabi ko nga po sa inyo, ang body of Christ ay kalipunan ng mga mananampalataya, ligtas at may tamang katuruan. Kung sa inyo pong place ay wala kayong ganon na kasama,
mga kapatid, at pamilya nyo lang, you better stay with your home and mag-aral kayo ng Word of God. At sabi ko nga po sa inyo, itong atin pong page na ito ay pwede pong maging supplementary sa inyo pong pangangailangang spiritual. But hindi tayo titigil sa pananalangin at paggawa, mga kapatid, upang magkaroon ng local churches sa bahagi o sa part na ito ng bansang Pilipinas o sa bansang Pilipinas. Okay? Number 1 sa ating point ngayong umaga, the responsibility to serve our generation. Okay? Napakaganda po para sa akin. Sobrang ganda ng verse na yon na si David, he served his own generation. Mga kapatid, isipin po ninyo, natala sa Bible ang paglilingkod ni David. Bagamat hindi perfect ang buhay ni David, alam naman natin yon. Siya po ay pumatay, gumit siya ng adultery, mga kapatid, at marami po siyang mga nagawa na ikinadisplease ng Panginoon. Alam niyo po ba yung isang pangit na ginawa ni David bago siya mamatay? Yung napakaraming Israelita ang namatay dahil pinabilang ni David yung army, yung pong soldier ng bansang Israel na hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Naggalit ang Diyos, mga kapatid, at pinakita ng Diyos yung firstness ng kanyang anger. At maraming namatay, mga kapatid, because of that. At marami pong mga ginawa si David, mga kapatid, na hindi po kaayaya sa Diyos. Pero itinala, mga kapatid, ng Bible sa Acts chapter 13 verse 36 na naglingkod siya sa kanyang generation. So, mga kapatid, hindi po natin magagawa na maging sinless perfect ngayong panahon na ito. Alam po natin yun sapagkat nandito pa tayo sa daigdig na ito na makasalanan. Pero mga kapatid, kung ang ating puso ay ipopurpose talaga natin na kahit na medyo mahirap mabuhay sa mundong ito, umiwas sa mga bagay-bagay na dapat iwasan, hindi natin, minsan sablay tayo, nadadapa tayo, pero mga kapatid, bangon! Bangon lang! Amen? Pag nakikita natin sumisinsay tayo, balik lang sa dating daan, sa dating landas, hindi yung relihiyon ang tinutukoy ko, ha? Kundi yung daan, yung tamang daan ng ating Panginoon. Amen? So, the responsibility to serve our generation. Sabi dun sa text natin, for David served his own generation by the will of God. Amen? David's calling was specific to his time. Amen? David's calling was specific to his time. David was not called to build the ark or part of the Red Sea. Di ba? He was chosen to rule, write Psalms, and prepare for the temple of his own generation. Amen. One time lamang po na ipinagawa ng Diyos ang ark. At yun po ay kay Noah ini-assign. Kay Noah po yun ini-assign. Hindi po kay David, mga kapatid. Now, ganun din po sa atin. Hindi tayo isinilang at hindi po tayo nabubuhay ng mga panahon nila. So, mayroon pong specific na nais ipagawa ang Diyos sa atin. Subukan mong gumawa ng ark ngayon. Ha? Subukan mong gumawa ng temple ngayon. Subukan mong gawin ang ginagawa ng hari noong unang panahon na hindi naman para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, maganda, mahalaga na matutunan natin yung tamang doktrina. Kasi po, hindi po lahat ng mga nakasaad sa Bible ay para sa atin. Kagaya nung sinasabi ko sa inyo. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni David, may mga specific na pinagagawa ang Diyos sa kanila, may specific na mga doktrina ang Diyos para sa kanila na hindi po applicable sa atin ngayon. Okay? Which is hindi yan maintindihan ng maraming mga tao. Basta ang alam nila, magbasa ng Bible, kung ano nakita at naramdaman, sige na, gawin na lang. Pero hindi inaalam kung kailang panahon yun nakasulat at sino ang sinusulatan at sino ang ine-expect ng Diyos na gagawa.
Amen. Kaya mga kapatid, maging sensitive tayo. Ako po ay bilang missionary, mga kapatid, ay natuto sa right division. Alam po natin kung alin yung para sa atin. Okay? Alam natin yung para sa iba. God's will is always timely. Tandaan po natin yan. God's will is always timely. God's purpose for us is not accidental. It is aligned with our generation. Your workplace, your neighbors, your town, that's your field. Amen. That's your ark. That's your temple, mga kapatid. Kung saan, ini-assign ka ng Diyos dyan at mayroong gagawin ang Diyos dapat sa'yo. O dyan sa part na yan, sa pamamagitan mo. Amen? In the dispensation of grace, we are ambassadors of reconciliation. Mga kapatid, alam niyo ho ba, na itong ambassadors of reconciliation ay ikinapit at nabanggit lamang sa panahong ito ng grace? Hindi po taglay ng mga tao nung una ang pagiging ambassador of reconciliation. Sa 2 Corinthians 5:18-20, malinaw po mga kapatid, na tayong nabubuhay ngayon sa dispensation of grace, we are the ambassadors. We are the one to fulfill the Great Commission of reconciliation. Amen. Our ministry is not to establish a physical kingdom of David. Hindi para sa atin ang repent for the kingdom of heaven is at hand. Hindi yun para sa atin, mga kapatid. Hindi po tayo para magbautismo kagaya ni Juan, mga kapatid. Bagamat tayo nagbabautismo sa tubig, tayo po yung mga baptist, mga kapatid, pero hindi po natin sinasabi at hindi po natin ipinapangaral ang pangangaral po at ang mensahe po ni John the Baptist, mga kapatid. Sapagkat si Apostol Pablo ang pinili ng Diyos para sa ating panahon ngayon. Of course, madaming mga prinsipyo, marami pong mga katuruan na naaangkop sa atin pong daily walk, sa buhay po ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus nang siya hindi pa namamatay at kay John. Pero may specific na mensahe o doktrina na hindi para sa atin. Example, yung utos ba sa 12 disciples na tayo po'y magpagaling, magpalayas, at bumuhay ng mga patay, ay para sa atin ba yon? Hindi po. Yung utos po ba mga kapatid sa Matthew chapter 10 na huwag tayong dadaan sa daan ng mga hintil? Kundi ating pangaralan lamang yung mga nawawalang tupa ng Israel? Yun po ba mga kapatid ay para sa atin? Tayo po yung mga hintil. So, ang linaw-linaw na may mga mensahe na hindi nauukol sa ating panahon ngayon. Amen. Kaya po, dapat tayo po mga kapatid ay maging right dividers sa ating pag-unawa sa salita po ng Diyos at sa ating pong practices. Amen. 2 Corinthians 6:1, the Bible says, we then, as workers together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Alam niyo po, kapag hindi natin sinunod ang tamang doktrina sa panahong ito, ay marireceive po natin ang biyaya ng Diyos in vain. Walang kabuluhan. Bakit po? Subukan nga po natin na tayo po'y nabubuhay sa dispensation of grace pagkatapos we are trying to build a kingdom. We are trying to build an ark. Di ba? Hindi po siya appropriate, mga kapatid. Have you taken up the responsibility to serve God's will in your time? Mga kapatid, so, dapat maunawaan natin ito. Dapat maintindihan po natin ito, mga minamahal. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay meron pong plano sa panahong ito. At dapat hindi po yun blur sa atin. Hindi po yun malabo sa atin. Dapat yun po malinaw na malinaw sa atin, mga kapatid. Number 2, sa ating point. Number 2, the righteousness that speaks in our generation. Both doctrine and devotional or practical ang aking tinuturo. Ano po? Kasi kapag ka po tayo po ay puro practical and devotional,
pero hindi nakaangkla, hindi po naka-anchor sa dispensationalism o sa right division, mga kapatid, maaaring mag-practice tayo ng mga practices sa ating mga simbahan na hindi po angkop sa perfect will of God in this generation. At dahil doon, kapag ganyan po, hindi natin masiserve, hindi natin mapaglilingkuran ang generation natin, mga kapatid. Anong sabi po, mga kapatid, sa salita ng Diyos? Sa Genesis 7:1, the Bible says, Genesis 7:1, "For thee have I seen righteous before me in this generation." Noah's generation was corrupt. Like today, Noah's world was filled with wickedness. Yet, he stood out because he walked with God. Amen? Nakita natin na siya po ay righteous before God because he walked with God. God calls for righteous living, not by the law. Yang ating testimony ngayon, our testimony matters now. God calls for righteous living, not by the law, but through the new identity in Christ. Ephesians 4:24. We have the new man inside us. Our message is not moralism, but grace that teaches righteousness. Titus chapter 2, 11-12. Mga kapatid, we are doing righteousness today because we are already declared as righteous. Amen. Hindi tayo nagpapakabait para maging mabait. Tayo po ay mabait na sa loob dahil po ginawa na tayong santo, ginawa na tayong banal, righteous ng Panginoon nung tayo po ay naligtas. Kaya po tayo nagsusumikap, mga kapatid, na hindi na nagmumura, hindi na ho nagiinom, hindi na ho pumupunta sa mga party ng mga unbeliever at gumagawa ng mga gawain ng mga unbeliever sapagkat, mga kapatid, tayo po'y banal na sa loob. Tayo po'y righteous na sa ating kalooban. Ang panahon ni Noah ay hindi. Okay? Hindi ka magiging righteous sa panahon ni Noah kung hindi ka maglalakad sa Panginoon, hindi ka magwo-walk with God. Nakita nyo ang pagkakaiba, mga kapatid? Yun po yun. Sa Philippians 2:15, the Bible says, Philippians 2:15, "That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse generation." Tandaan po natin, ang motivation po natin sa paggawa ng righteousness ay magkaiba noon. Amen? Ngayon po, righteous na tayo at nais ng Diyos na mapatunayan natin yung righteousness na binigay sa atin by walking with Him, mga kapatid. At hindi daw tayo nare-rebuke ng perverse and crooked generation or nation na ito. Amen. Living by grace, not law. We are living by grace, not law. We serve by preaching salvation by grace through faith and walking worthy of that calling. Ephesians chapter 2, 8 and 9, Titus 3:5. So, nasa panahon tayo, mga kapatid, na ang righteousness ay hindi kagaya nung una. Nung una, para maging righteous ka, edi gumawa ka ng righteousness. Ngayon po, ang righteousness ay natanggap natin ng libre. Dahil si Kristo po ang gumawa ng ating righteousness. Yung ating mga kasalanan ay kinuha niya at nung tayo'y sumampalataya ay ibinigay naman niya ng libre ang kanyang righteousness. Mga kapatid, kung meron man naasahan ng Diyos na tunay na makagagawa para sa kanyang generation, ay tayo, sapagkat napaka-espesyal, tayo lamang po ang generation na pinanahanan ng Diyos. Sinelyuhan ng Banal na Espiritu. Noong unang panahon, wala pong ganon. Are we known as righteous in this generation? Not by keeping the law, but by gospel-driven life, mga kapatid. Are we righteous in our house? Nare-recognize ba ng asawa natin na tayo ay righteous? Nararamdaman po ba ng mga kasambahay natin na tayo ay Kristiyano? Ginagawa po ba natin ang mga gawain pang-Kristiyano kahit tayo po ay nasa atin pong sarili pong silid o sarili nating room? Tayo po ba, mga kapatid, ay nahihiya na magsalita, magmura, mga kapatid, kahit nasa sariling sambahayan natin? Tayo po ay
curious mga kapatid, tayo po ay kahit po yung atin pong mga attitude, ugali sa loob ng bahay, nagagawa po ba nating ayusin? Amen? Sapagkat bakit tayo magpapakabuti sa palengke? Ay minsan lang tayo pumupunta doon. Okay? So, ibig sabihin, kung meron man tayong ginagawa na pagpapakabuti, dapat nagre-reflect yon at nakikita ng ating sariling pamilya. Amen. Ng sarili nating asawa, ng ating mga anak, nakikita nila yon. Amen? Nandun yung humility. Of course, sa bahay po, makikita yung ugali natin. Okay? Sapagkat bahay natin yun, malaya tayo mag-express ng ating sarili at minsan napapalampas. Ngayon, ang tanong, pag ikaw ba'y napasobra ng salita, marunong ka bang mag-sorry? Ha? O hindi ka marunong mag-sorry? Mga kapatid, you are not doing the perfect will of God and you are not serving your own generation if you are not consistent doing the will of God. Hindi ka nag-endeavor, nagpupunyagi na magiging maayos sa iyong buhay. Amen? Mga kapatid, aminado tayo na tayo po ay patuloy na nagiging moody. Pero pag araw-araw na lamang ay moody, sabi po nung iba ay intindihin mo na kasi may monthly period. Sabi po nun, pag araw-araw naman ay ganun, mga kapatid. Okay? Sabi ko nga po ay minsan ginagawa ng dahilan yon. Okay? Pero ang Panginoon po ay nandyan sa atin. Ang Panginoon po ay nandyan sa atin at lagi tayong napapaalalahanan and I believe na merong conviction ng Holy Spirit sa atin pong buhay. Alam natin pag Kristiyano tayo, alam natin pag tayo galit, alam natin pag napalakas yung boses natin, alam natin kung ang pride natin ay umiiral, alam natin yun. Bakit? May banal na spirito tayo Pag hindi natin nare-recognize yun, naku, may problema tayo. Pag self-righteous tayo, mga kapatid, naku, may problema tayo. It's either wala kang Holy Spirit or rebelde ka sa Panginoon. Amen? So, dapat natin makita yan, mga kapatid. At tayo po ay lumakad talaga ayon sa kalooban, kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. Kasi mga saved na tayo, mga kapatid. Amen? Number three sa ating pong devotion ngayong umaga, the reason to be involved now, not later. So, tumutok tayo, mga kapatid, kanina doon sa ating mensahe, sa dispensation of grace, sa tamang pamumuhay. Ngayon naman po, mga kapatid, ano po yung mga bagay na makakapagbigay impact sa generation na ito na maiiwan natin para sa susunod na generation kung hindi pa babalik ang Panginoon? Ano yun? Involved ba tayo sa mission ng Panginoon? Tandaan po natin, ang unang missionary sa lupang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Isinugo ang sending person ng first missionary ay si God the Father. At ang unang missionary ay si Jesus Christ. Amen. At tinubos ang bansang Israel mula sa kanilang mga kasalanan, kasama ang mga hintil, pero po yung designation ng programa ng Diyos sa mga hintil at sa mga Hudyo ay magkaiba. Pero alam niyo po bang bunga po tayo ng kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Hindi maitatatag ang kingdom ng mga Hudyo kung hindi mo na mamatay si Jesus Christ. At hindi rin po maitatatag ang church malibang mamatay si Jesus Christ. Amen. Ngayon po, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, yung po bang misyon na iniwan ng Panginoon sa ating Apostol Pablo, yung mensahe po ba, mga kapatid, tandaan po ninyo, hanggat hindi pa nagugunaw ang mundong ito, hanggat hindi pa nararapture tayong mga Kristiyano, mga kapatid, hanggat di pa tayo namamatay, kasama tayo sa ini-expect ng Diyos na magtatrabaho upang may maiwan
sa generation na ito. At masabi natin, mga kapatid, masabi ng Diyos, masabi ng ibang tao, masabi ng ating mga iiwan sa mundong ito, that we serve our own generation like David. Amen. This generation needs truth. Ang henerasyong ito ay nangangailangan po, mga kapatid, ng katotohanan. The world is full of deception, religious, political, and moral. Many are confused about salvation. Who will tell them? Diinan ko nga po yung salitang marami ang confused sa kaligtasan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan at pinagdidebatihan. Kailangan ba na sumunod ka sa prayer para ikaw ay masave? Kagaya po ng mga ginagawang pamamaraan sa mga soul winning ngayon? Meron bang nakatala sa Bible kahit isa na inakay o pinasunod o repeat this prayer after me para maligtas? O, meron po bang mga ritual na ginagawa upang maligtas? Mga kapatid, simple lang po eh. Simple lang po ang maligtas. Tanggapin mo si Kristo, mga kapatid, at yung pagtanggap na yon ay hindi yung pagtanggap na ginagawa ng marami ngayon na sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagtanggap kay Kristo ay ang sampalatayanan na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas at ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ay naging sapat na pambayad sa ating mga kasalanan. Siyempre, kapag naintindihan mo yon, automatic ka na magpipray at sasabihin mong, Panginoon, thank you. Sumasampalataya ako. Walang masamang manalangin. Natural yun. Panalangin yun ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Hindi po yun panalangin ng pagmamakaawa, sapagkat kung ikaw ay nananalangin ng pagmamakaawa, marahil hindi mo pa naintindihan ang tunay na kaligtasan. Example, magbibigay ka sa akin ng regalo. Okay? Yung regalo na yon ay nakaumang nasa kamay mo na. Okay? Tapos in-explain mo kung ano itong regalong ito, anong pakinabang ng regalong ito. Okay? Pagkatapos nun, mga kapatid, pagkatapos na ma-explain yung regalo na yon, ikaw natatanggap ay nagmamakaawa at sasabihin mo na, please, ibigay mo sa akin ang regalo na yan. Tinatanggap ko yan. Sabi nga nung nagbibigay, ito na nga, ito na nga, Pero ang nasa isip mo ay pag hindi ako magmamakaawa, ay hindi ko matatanggap. Mga kapatid, hindi ganon ang kaligtasan. Okay? Malinaw po sa Bible, sa Ephesians chapter 1 verse 13, after that ye believe, ye were sealed of that Holy Spirit of promise. Ang isang mananampalataya na nakikinig ng Word of God, ikaw may nasa palengke o nasa simbahan, ikaw man ay nakikinig sa akin ngayon sa social media, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay ang katotohanan na iyong inaagrihan. Ang pananampalataya ay katotohanan na iyong pinananampalatayanan. Sumasang-ayon ka na yun ay totoo. Sa puso at isip, hindi ka nagkukunwari na ikaw ay sumasampalataya. Mga kapatid, nagpipray ka man o hindi. Sa oras na ikaw ay sumampalataya, kagaya po ni Cornelius sa Acts chapter 10, habang nagsasalita pa ang preacher, wala pang pagtanggap, wala po mga kapatid, sinner's prayer, natanggap na nila ang banal na Espiritu. Dahil sumasampalataya na sila. Amen. So, ganun din po, ang isang taong laging nakikinig ng Word of God, nalagyan ng Word of God dahil sa kanyang pakikinig, hindi niya namamalayan na siya pala ay believer na, naniniwala na siya. Proseso po ang pananampalataya, mga kapatid. Proseso po yan habang nakikinig ka, nabubuo yung faith. Kaya nga dumarating faith cometh by hearing
and hearing by the word of God. Kasi minsan sa isang pakinig, hindi mo agad maintindihan. Sa pangalawang pakinig, pangatlong pakinig, kaya po mga kapatid, mahalaga yung paulit-ulit. Hindi yung isang beses mo lang diniscuss yung death, burial, and resurrection and then para maligtas ka, follow this prayer after me. Kaya ang nangyayari mga kapatid, hindi na iintindihan yung gospel. Pag alis nung soul winner, ang naalaman lang po niya at naalala lang niya, sabi nung preacher, pag nag-pray ako ng sinner's prayer at tinanggap ko ang Panginoon, ang alam niyang pagtanggap ay yung prayer. Hindi yung ginawa, hindi niya pinanampalatayanan talaga, hindi niya naintindihan talaga yung ginawa ni Kristo. Anong pong tawag doon? Ha? Yes, tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Pero ang tanong, tinanggap ba si Kristo? Pinaniwalaan ba si Kristo bilang tunay na nag-iisang tagapagligtas at sapat na yung kanyang ginawa? Kasi alam niyo po, dati gawain ko rin po yan. Nagpapatanggap ako mga kapatid. Katoliko yung pinatanggap ko. Umiiyak pa nga siya eh. Pinasunod ko sa prayer. Dinalaw ko po siya nung sumunod na linggo at sabi ko, Nay, ngayon kayo'y ligtas na. Kayo po ay iniimbitahan ko na kayo pumunta ng church. Alam niyo sagot sa akin? Ay, wag mo akong iimbitahan sa church mo, Brad, dahil ako ay katoliko na. Hindi ako aalis sa pagiging katoliko. Nay, akala ko po ba ay ligtas na kayo? Kayo po ba ay ligtas na? Papunta na po ba kayo ng langit? Ang sagot sa akin ay wala nakakaalam yan. Amen? Ay, akala ko at sa sarili ko, siniran ko na siya. Sabi ko sa kanya, ligtas na siya. Binigay ko yung mga verses sa assurance of salvation. Pero, bakit nung dinalaw ko, iba na? Ibig sabihin, hindi po totoo na kapag pinatanggap mo o pinasunod mo sa prayer, maliligtas. Ang tunay na kaligtasan ay ang maunawaan at sampalatayanan sa puso na ang ginawa ni Kristo'y sapat. Hindi yung methodology, hindi yung pagpapatanggap sa sinner's prayer. Hindi po yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay maunawaan at sampalatayanan ng buong buo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala na siyang ibang aasahan. Yun po ang kaligtasan. Kaya mahalaga yan mga kapatid. Yung katotohanan na yan ay dapat maipangaral. Maraming naglipa ng mga simbahan ngayon. Iba-iba na ho ang tinuturo patungkol sa kaligtasan. Gumising po tayo. Maging kabahagi tayo dito mga kapatid. Suportahan natin ang mga missions na nagtuturo mga kapatid ng tamang doktrina. Okay? Kung mayroon tayong susuportahan ng mga missionaries, mga gawain, ito yung mga hindi malalaking simbahan na nagpapadala mga kapatid ng mga missionary sa iba't ibang panig ng mundo na hindi naman malinaw po ang pamamaraan ng kaligtasan. Amen. Ang suportahan natin mga kapatid, kahit maliliit lamang na mga mission o pioneering work sa Pilipinas na malinaw po na intindihan ng right division mga kapatid at ang dispensationalism. Dahil ang mangyayari niyan mga kapatid, para kang sumuporta sa isang gawain na hindi naman naging malinaw. Para bang masasayang lamang ang iyong itinulong kung masasayang lang ang iyong isinuport kung hindi naman naipahayag ng tama ang ebanghelyo. Di po ba? So malinaw po yan mga kapatid. We cannot serve the next generation until we reach this one. Bakit? Kasi pag di natin ipinasa ang tamang doktrina ngayon, pag namatay tayo, hindi natin napaglingkuran ang generation na to sa pamamagitan ng pag-iwan ng tamang mensahe. Ang mangyayari niyan, mamatay tayo, kahit na sila ay maging preacher, maging pastor at magtayo ng simbahan, kung hindi naman malinaw sa kanila ang tamang ebanghelyo, mga kapatid, wala. Apostatize din po sila. Naintindihan po natin? David is dead. Noah is gone. Paul is in heaven. But you are alive. And this time, for this purpose. Wala na si Apostol Pablo. Tayo po ang nabubuhay at nasa atin na po ang bola ng katotohanan. Maging tapat tayo dito. Amen mga kapatid. Ayon po sa Ephesians chapter
3 verses 2 to 9. Hindi natin mababasa, mahaba po yun. Our marching order, mga kapatid, is to make all men see what is the fellowship of the mystery, to preach Christ according to the revelation given to Paul. Amen. Anong sabi ni Paul? The ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Acts chapter 20 verse 24, yan ang ministry ni Apostle Paul na ipagpapatuloy natin. Amen. That is the ministry of reconciliation. That is the message of grace which Apostle Paul received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Eh ngayon, patay na siya. 1 Timothy chapter 1 verse 16, Paul is our pattern both in doctrine and manner of life. So tayo ang magtutuloy nun. Hanggat di pa tayo namamatay, tayo ang magtutuloy nun. Kaya mga kapatid, yung mission natin na maitatag ang mga simbahan, na madala-dala ang right division, mahalaga po yun. Doon tayo, mga kapatid, magkaroon ng burden. Makapaglingkod ka, hindi ka man mismong maging missionary, pero ikaw ay makatulong, makasama sa mga outreaches ng, di ba? Masarap yun, makasama, mga kapatid. Meron tayong nais na gawin every year. Magkaroon tayo ng mission trip sa isang lugar. Every year lang. Gawin natin yun. Paghandaan natin, pag-ipunan natin, mga kapatid. Sumama tayo. Okay? So, yun po yung aking hiling, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Will you use your life to proclaim the gospel of the grace of God, the message for today? Will you help others to see truth of salvation by grace? Mga kapatid, pag sinabi nating paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang yung bastang pagpunta ng church, hindi lamang yung pagsama sa choir, hindi lang yung pagsama sa soul winning. Dapat alam natin na ang church na ating inaatinan ay tunay na nagdadala at gumagawa ng mensaheng nauukol sa panahon ngayon. Hindi po sapat na ikaw may simbahan, okay na. Hindi po ganon. Maging tama ang ating pananaw sa bagay na ito. Dahil po, ang panahong ito ay panahon ng Panginoon. Hindi atin ito. Lilipas tayo, mamamatay tayo, tatanda tayo. Pag di natin na ipasa ang tamang mensahe sa susunod na generation, mga kapatid, sayang po. Hindi natin mapaglilingkuran ang generation na ito. Nakikita nyo sa Olympics, di ba? Sa Olympics, nagpapasa sila ng torch, yung apoy, di ba? In the Olympics, a torch is passed from the runner to the next. Diba? Tatakbo sila, tapos ipapasa yung torch, mga kapatid. Imagine if one runner simply stops and refuses to move forward. The whole relay collapses. Likewise, if we fail to serve our generation, we break the chain of grace for those around us. David passed the truth forward. Noah built in his time. Paul fulfilled his course. Now the baton is in your hands. Amen. The baton is in our hands. Let's work together, mga kapatid, to pass this baton in this generation so that we can proclaim that we serve our generation. Amen. We are not responsible for the past, nor in charge of the future. Amen. We are accountable for now. David served his own generation. Noah obeyed in his own time. Paul fulfilled his ministry under grace. Now, it's your turn. Now, it's your turn. God is not looking for your ability, but your availability. Amen. Pwedeng able ka, pero kung hindi ka available, wala. Okay? Pwedeng able ka na magbigay, but if you're not willing, ibigay mo yung iyong lakas, ibigay mo yung iyong time, mga kapatid, ibigay mo yung iyong treasure,
wala pong silbi ang panahong ito pagdating sa usapin, mga kapatid, ng paglilingkod sa Diyos. Pwedeng napag-aral mo ang anak mo. Pwedeng nabigyan mo ng magandang buhay ang iyong pamilya. Pero mga kapatid, kung hindi mo naakay sila sa kalooban ng Diyos at naipasa sa kanila ang mensahe ng kaligtasan, yes, may buhay sila sa lupang ito. Napaghandaan mo ang kanilang insurance, napaghandaan mo ang kanilang kabaong, napaghandaan mo ang kanilang lote sa sementeryo, pero how about, meron ba silang lote? Meron ba silang puwang? Meron ba silang space sa langit? Natitiyak mo bang ligtas na ang iyong pamilya? Natitiyak mo bang sila'y kasama mo sa langit? Amen. Mga kapatid, let us work together for this. Sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo sa page na ito ang inyong mga mahal sa buhay. Makakarinig yan ng salita ng Diyos everyday. Sa una siguro ayaw nila, pero by and by, magugustuhan na po nila. Ibabad natin sa prayer, mga kapatid. I-encourage nilang makinig ng Word of God. By and by, mananawa din sila sa buhay. Minsan mga kapatid, pag nag-i-enjoy at maraming pera, lumiligaya sa mga pinaggagawa nila dito sa mundo ang ating mahal sa buhay. Hindi yan nakikinig sa atin. Pero pag na-depress, pag nagka-problema, lalapit din sa atin, sabihin nila sa atin na, payuhan mo nga ako, pag-pray mo nga ako. Ngayon, kapag ka po nandito yan sa page natin, maaaring hindi ka po nila, mga kapatid, kakausapin. Okay? Pero, maaaring sila po, mga kapatid, ay makikinig dito sa atin. God is not looking for your ability, but for your availability. Make yourself available because God's enable you already. God, mga kapatid, ang Diyos in-enable na tayo. Hindi tayo buhay ngayon kung hindi tayo in-enable ng Diyos. Serve where you are. Speak the truth. Live for the Lord. Someday, not someday, not someday, but today. Not someday, but today. Amen? Kagabi, nabibless ako, mga kapatid. I don't need to tell us the name. But kagabi, mga kapatid, after ng preaching ko kagabi, somebody messaged me. At sabi niya sa akin, Pastor, willing kami na mag-support sa mission. And amen, mga kapatid. Meron pong nag-message sa akin at willing daw silang mag-support sa mission. Mga kapatid, sino ang susunod na magme-message sa akin? Ay nasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi ko to kaya mag-isa. Ang kaya ko lang mag-preach, ang kaya ko lamang po ay mag-gather ng tao. Pero physically, financially, hindi po ako capable. Pero kung kayo ay hinihipo ng Panginoon na maging part nito, you can share your blessing, mga kapatid. You can share your blessing. At wala akong ibang desire, wala akong ibang tibok ng puso ko ngayon, kundi makatulong sa iba. Maitayo ang mga churches sa place nila, ma-encourage po sila. Kaya kung kayo po ay magbibigay ng inyong puso sa misyon, by helping the mission natin, mga kapatid. Praise the Lord for that. Amen? Now, let's work together. I encourage you, mga kapatid. Let's work together. Anong sabi ng Romans 13:11? Romans 13:11, now it is the high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. Amen. Panahon ni Apostol Pablo, pinagigising na ang mananampalataya. Ngayon na. How much more ngayon, mga kapatid? Will you let your life count in this generation? Ibibilang mo ba ang iyong sarili sa henerasyon na ito? Will you share the gospel of grace rightly divided as revealed to the Apostle Paul? Sasamahan niyo ba ako, mga kapatid, na ang aking tinuturo ay tungkol sa
dispensation of grace. Yung message natin ay mahalaga, mga kapatid. Will you be faithful where God has placed you, your family, your work, your ministry? Willing po ba kayo maging faithful? Let us rise up and serve our own generation by the will of God.